Pinatikos ng ilang eksperto at mismong mga residente ng Pag-asa Island ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala raw ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sagot naman ni Marcoleta, hindi niya yun sinabi at pinaikli raw ang konteksto ng kanyang mga pahayag. May report si Joseph Moro. Sa West Philippine Sea, matatagpuan ang Kalayaan Island Group na sakop ng probinsya ng Palawan. Binubuo ito ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island. Meron din itong 2 bahura. Sa land area na mahigit 88 hectares, ito ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas. Halos 400 na nakatira sa Pag-asa Island na may isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabing nakaharap sa banta ng mga barko ng China na abot tanaw lamang. Kaya ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong Miyerkules, ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids para gampanan yung provision sa PD 5096, yung effective occupation and control. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Binatikos din ang pahayag ni Marcoleta ng ilang maritime law expert. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman EEZ o Exclusive Economic Zone ang batayan kaya teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng Exclusive Economic Zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. Okay. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin, plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical mile. Justice, Klaro yun. Justice Carpio, Basahin niya lang yung batas. Ang Malacanang iginit na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Ipagpapatuloy po ng Presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isusurrender sa anumang foreign powers. Idiniin naman ngayon ni Marcoleta na hindi niya sinabi na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sabi ng senador, sadyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization o IHO ang West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Sinabi niya raw na hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS maliban na lamang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.